Malakaya. Kaya kausapin nga po natin si ASEC Arnel de Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture. ASEC, magandang umaga po. Peter Atricas sa programang Balita Patan. How are you doing today, sir? Hey Peter and Rica, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Thank you po. Good morning, sir. Hi, good morning. Apo, ASEC Arnel, yung mga mangingisda, in particular, magkano po ang ibibigay na subsidy o fuel subsidy ng ating gobyerno? Actually, may ilang subsidy na nakalaan ngayon dahil dito sa nararanasan nating problema sa gitnang silangan. Ang una yung fuel subsidy. Ito yung 3,000 sa bawat magsasaka na rehistrado sa ating hindi lahat ng fishermen at saka fisherfolk at saka farmers yung makaka-receive. Yun lang mga talagang merong paggagamitan nitong gasolina. Sa mga fisherfolk yung rehistrado plus yung may pagmamay-ari sila ng mga bangka na hindi tataas sa 3 gross tonnage at priority yung nasa mga mahirap na munisipyo. Sa mga magsasaka natin, una, rehistrado rin sila sa RSBSA. Pangalawa, meron silang pagmamayari o nirerenta ng mga makinarya na gagamitan nitong gasolina. Okay. So 3,000 po, you were saying po kanina, kung tama po yung dinig ko, na bahagi lang ito ng ilang subsidiya na ibibigay sa kanila. Ano pa po yung iba? Yung fuel subsidy ay 3,000 sa fisherfolk and then 5,000 sa ating mga farmers. And then on top of this, they will also be receiving yung presidential assistance for farmers and fisherfolk. Nasa mga 4.1 million sila na at the onset ngayon, initially nasa mga 2,350 yung initial computation. But this might change depende doon sa finality nung mabibigyan. Opo. I've always wondered po, ASEC Arnel, kung bakit magkakaiba ng subsidy na binibigay, kagaya halimbawa sa tricycle drivers 5,000, dito po sa ating mangingisda 3,000 lang. Ano po kaya ang basehan nito? Depende po yan sa guidelines at saka sa mga consultation po na nagaganap, Sir Peter. Ito pong guidelines na nalabas ng BIFAR ay nasa 3,000 based po dun sa memorandum circular na nailabas. At doon naman po sa farmers natin ay 5,000. Depende po rin siguro ito sa dami ng mga farmers and fisherfolk na mabibigyan po natin. Opo. ASEC, nung isang linggo po, nakausap ko po si Kapando Hicap ng Pamalakaya. Ang sabi po niya, yung subsidiya na ibibigay sa mga fishermen natin ay bilang lamang daw po pala ang makatatanggap. Hindi po pala lahat ng mga mangingisda ay makatatanggap nitong 3,000 subsidiya. Bakit po ganun? Parang pili lamang yung mabibigyan. Unang-una, Rica, limitado yung pondo na available sa DA, lalo na sa BIFAR, hinggil dito sa fuel subsidy. In fact, ngayong 2026, wala kaming pondo under the General Appropriations Act ng 2026 na ilalaan para sa fuel subsidy. Ito ay continuing fund. Ibig sabihin, 2025 ito na pondo na hindi nagamit na merong line item for fuel subsidy. 75 million para sa fisherfolk at 75 million para sa mga farmers. Unless, of course, bigyan ng additional na pondo ang ating department para sa ganitong klaseng subsidiya, then we can give more to our farmers and fisherfolk. Ang limitation talaga namin is yung availability ng fund. We cannot predict kung kailan po ito matatapos, pero marami po ang nag-expect na this is gonna be longer yung effect po nito. So hunker down po talaga tayo. Pag nabigay na po yung mga unang mga pondo, ano na po ang susunod na maaring asahan ng mga mangingisda natin at mga farmers? Yung susunod, Rika, nga, yung presidential assistance for farmers and fisherfolk. Dito sa fuel subsidy ng mga farmer at fisherfolk, inaasahan natin nasa mga 15 plus 25 nasa mga 45,000 na mga mangingisda at magsasaka lang yung mabibigyan nitong ating fuel subsidy. Dito naman sa PAFF,
nasa mga 4.1 million na mga magsasaka at mangingisda yung mabibigyan ng subsidiya. Paano po natin ito pipiliin, ASEC? Yung mga makakatanggap ba, yung mga piling makakatanggap ba nung unang ayuda, maaari bang hindi, iba naman ang makatanggap nung sa presidential fund na ibibigay? Ganito, Rica. Again, as I mentioned earlier, do sa fuel subsidy, as per our guidelines, ang talagang makaka-receive lamang yan, yun talagang nangangailangan ng gasolina. Kasi hindi naman lahat ng farmers may-ari ng makinarya o gumagamit ng makinarya sa bukirin. So meron tayong listahan yan at meron na tayong nabigyan previously mula pa ng 22, 23, 24 last year na mga fuel subsidy. So ngayon, yung priority natin yung hindi pa nabigyan at again doon sa mga kategorya lamang na rehistrado at may pagmamay-ari o nagre-renta ng mga ganitong makinarya. Kasi pag ginamit nila itong pondo kasi nakalagay sa isang card, ang tawag namin IMC, Interventions Monitoring Card, para itong debit card. Pag pumunta sila sa gasolinahan, ipapresenta nila itong card na to para ibawas doon yung kanilang nabili. Hindi nila to pwedeng gamitin pambili ng sa grocery o kung saan man, tanging sa gasolinahan lamang. At nakapag-distribute na po kayo noon, yung card na yon? Before, nakapag-distribute na tayo. So ngayon, nagdi-distribute tayo. Dito sa Fisher Folk, mag-start yan ngayong March. Actually, nag-start na nung pang March 16 at tuloy-tuloy yan dito sa may bandang Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga. So tuloy-tuloy sila. Doon sa ating mga magsasaka, magsisimula yan first week ng April naman. Opo. Yung mga bibigyan, marami o medyo kokonti ay dahil sabi nyo sa limitasyon sa budget. Pakilinaw Yes, nga po, ASEC Arnel, saan po ba manggagaling tong budget na ito? Sa DSWD ba? Sa DA ba? Ano yung kontribusyon ng bawat ahensya? Yung pondo na ito, Peter, manggagaling sa mismong budget or appropriations ng DA. As I mentioned, yung fuel subsidy, total niyan 150 million, like 75 million yung farmers at saka Fisher Folk. Nasa 2025 general appropriation. So yung ating kasingga, may 2 years validity yan. So maglalap siya ngayong December 2026, kaya kailangan ma-distribute. Yung isang pondo naman, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk, may pondo yan ngayong 2026, 10 billion pesos. At yan yung ipapamahagi naman doon sa 4.1 million na mga magsasaka at mangingisda. Actually, kasari ito yung rice farmers, corn farmers, sugarcane farmers, at saka yung ating mga mangingisda rin. So wala pong duplicate or karampatang bahagi na manggagaling sa DSWD? Wala pong pondo na manggagaling sa DSWD for fuel subsidy unless yung ating mga farmers ay i-consider nila doon sa AIX na pwede nilang bigyan separately. But sa ngayon, yung pondo po ng DA yung ginagamit para po sa mga magsasaka at mangingisda. Okay. Kasi ang alam ko nga, madami-daming class of aid na manggagaling sa DSWD. Baka naman, iniisip ko, baka naman... Pwede rin sila. Kung magka-doble-doble, di okay lang. Di ba? Pero, opo, go ahead please, ASEC. Yes po, kung i-considera nila yung ating mga magsasaka as additional beneficiaries under their program, we open po kami doon. But for now po nga po, ito po yung pondo na ginagamit po ng DA. Opo. Kailan po ang simula ng pagmimigay na itong ating mga pondo, ASEC? Doon po sa, Ma'am Rica, sa mga Fisher Folk natin, nag-start na sila noong March 16. Dito, under the fuel subsidy po. Yung ating naman mga farmers, they will start to receive by first week of April. And then yung ating pong PAFF naman, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk, magsisimula po yan after the Holy Week. Okay. One last from me, ASEC. Sabi nga nung iba, yung umiiyak na tayo dahil sa taas ng presyo ng partikular ang diesel. Ano po? Talagang masakit na. Pero wala nang masasakit pa kung sabihin ng mga gasoline stations na wala na.
ubos na yung aming diesel. Na siyang ginagamit usually sa pagsasaka at saka maging sa pangingisda. Ano po? Ano po ang contingency plan ng Department of Agriculture kung sakaling mangyari yun? Sir Peter, sa ngayon, actually talaga, wala naman tayong problema sa supply. Ang makaka-apekto talaga sa amin ngayon, yung logistics cost. At nararamdaman na natin na medyo nagtataas na yung presyo ng ilang bilihin. Hindi dahil sa kulang tayo supply, kung hindi doon sa epekto nga sa presyo ng gasolina na nagdadagdag sa presyo ng logistics cost. Mas malaki yung magiging concern namin sa susunod na taniman dahil posibleng actually nagtaas na yung presyo ng fertilizer from 1.5 meron na mga 2.2 or mas mahigit pa. So, yun yung magiging concern natin. Additional cost for production. That's why actually nakikipag-usap na si Sec Kiko una sa embahada ng China at saka ng Russia for possible sources of other fertilizer natin. Plus, yung paggamit ng ibang klase ng fertilizer aside from the fuel-based or natural gas-based natin kagaya ng urea at itong complete para gumamit tayo ng ibang klase kagaya ng biofertilizer at iba pa na klase ng fertilizer, Peter. Opo. Asek, paano po natin i-cushion yung magiging impact nito sa presyo natin? Mataas na yung bilihin ngayon, maaring dahil nga po sa logistic cost, it will climb higher. Meron ba tayong gagawin ditong move? Kunyari, price cap man lang sa ilang mga produktong agrikultura? Ang pinag-aaralan na, Rika, itong sa imported na bigas na magkaroon ng price cap dahil nakakakita na si Sec Kiko ng masabi natin na masyadong mataas na presyo ng imported na bigas kumpara doon sa presyo na tama lamang or appropriate. Depende doon sa presyo sa international market, sa freight cost at saka sa peso-dollar exchange rate. Ito kasi nakaka-apekto sa mga imported na bigas. But nevertheless, yung nakikita natin sa merkado, sa ngayon ay mas mataas para Asek, but that is for imported na bigas po, no? Paano naman po yung mga local made produce na ang sinasabi po ng mga magsasaka ay mababa ang bilis sa kanila, tinataga sila ng mga traders doon sa mga presyuhan and they can do nothing about it. Meron po bang magagawa ang pamahalaan tungkol dito on how traders will dictate market price? Naku, napuputo lang linya natin kay Asek. Napakahalaga pa naman ng tanong na yun dahil ito yung masakit yung middleman, di ba? Yung presyuhan na nilalagay ng middleman, magkano nila binibili, magkano nila nilalabas. Yung, Ngayon, maganda ang bilihan ng bentahan ng palay. Yun ang mga napupulot ko sa probinsya na natutuwa yung mga magsasaka dahil mataas. Mataas ang presyo ng palay ngayon. Oo, at mukhang on the supply side, base sa mga napupuntahan kong mga palengke at supermarket, ang dami. Kaya lang, medyo kinabahan ako doon sa sinabi ni Asek na nararamdaman na yung pagtaas. Oo, eto kasama na natin si Asek. Asek Arnel, good morning. Pasensya na po, napuputol po yung linya natin kanina. Yes, Rika, go ahead. Opo, sige po. If you may po ulit yung katanungan namin po na huli kanina. Yes. Doon naman sa mga locally produced na binibili ng mas mababa at binibenta na mas mahal, pwede yan pumasok sa, pwedeng doon sa tawag natin na profiteering under sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At patuloy yan babantayan, kaya nag-iikot madalas ngayon. Nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo, nagsimula na siya nag-ikot. At na mag-iikot yung ating kasama ng DTI sa LGUs. Medyo talaga. Medyo nalilate talaga yung linya natin. Intermittent po yung Asek Arnel. Can you try again please, sir? Kasi baka kailangan mga ilang pie. Adjust lang po ito tayo. Hello? The number you call.
Oo, napuputol talaga Oo, si sige. ASEC. Okay, Sige. sayang. Bitawan na natin si ASEC Arnel de Mesa. But then again, Thank you po, ASEC. Salamat, ASEC, sa inyong panahon, ating spokesperson ng Department of Agriculture. Medyo mahihirapan pa po tayo dito mga kapamilya